ipasimula ng ating Holy Week. Oo nga. Ay yun ho bang binabanggit, Attorney Conti, na mistulang pag-undermine ng kampo ng dating Pangulo dun sa jurisdiction ng ICC, yun ba ikinagulat nyo pa? Siyempre hindi, dahil simulat sa pool, ito naman ang argument ng Duterte camp na wala na naman tayo dyan sa ICC, ano pa ang saklaw niyan? At ang nabalita ko, narinig natin lahat to nung nagpasok ng bagong abogado, si Dr. Dov Jacobs, ay kaya raw kinuha precisely para sa tanong ng jurisdiction. So inaasahan namin yan at ewan ko, abang na nga kami, isang buwan na mula nang na-aresto. Kumbaga nagbibilang tong oras, ang issue na ito ay dapat ma-file bago ang September. Doon ho sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, doon sa chamber, specific ho doon yung mga ginawa lamang. Actually, naka-itemize ho sila anong gagawin, anong ini-expect. Yun ho bang pag-question doon sa jurisdiction ay sakto lang na ipasok sa mga panahon pong ito or before the confirmation sa September 23? Tama, 23 ba? Tama? September 23, 2025. Yes, dapat. Bagaman hindi, kumbaga explicitly o diretsahang sinabi ng mga huwes, yun ang isa sa mga unang kailangang erase mo. Kung ito bang hukuman na ito ay may kapangyarihan para litisin yung kaso. At itong issue ng jurisdiction ay kumbaga unsaid, pero yun na yung ibig sabihin nun. Bago tayo magpunta sa pagtatakda kung ano ang kaso, edi sabihin mo na kung palagay mo walang jurisdiction o walang otoridad yung korteng ito sa'yo. At sa nakikita natin dito sa Pilipinas, ang tawag nga ay jurisdiction over the subject matter and jurisdiction over the person. At dito papasok ang sa jurisdiction over the subject matter, meaning ito bang korteng ito ang may otoridad na mag-hearing dito sa kaso ng crimes against humanity? Tama ba? E-exit na tayo dito? Pangalawa naman yung jurisdiction over the person, meron ba kayong otoridad sa aking pagkatao? At dito papasok ang quote-unquote legality of the arrest. Tama ba ang pagkaka-surrender kay Duterte sa korte? Kaya alam na, nung mismong araw nga ng initial hearing, di ba, yung initial appearance, sa totoo, tanong lang yun, sino ka? Kamusta ka? Okay ka ba? O di kung okay na yan, ang susunod ay palagay mo ba tinatanggap mo ang jurisdiction or authority ng korte? At itong mga next 5 months, so 5 months na lang, tumatakbo ang oras. Sa susunod na 5 months, aabangan natin kung paano at ano mismo ang i-raise nila sa issue ng jurisdiction. Kasi sa ngayon, para tayong nahuhula, kwento ng kwento, puro bulalas, wala pang nafa-file. Kaya inaasahan namin yun at excited kami na mabasa kung ano ba talaga ang ihaharap nila sa ICC. So Attorney Conti, magkaiba pa pala yung dalawang issue ng jurisdiction ng ICC doon sa sa atin sa Pilipinas at jurisdiction doon sa dating Pangulong Duterte. Posible, posible. May ganung konsepto kasi tayo dito sa Pilipinas ng jurisdiction over the subject matter and jurisdiction over the person. Pero pangkalahatan, usapin ito ng otoridad ng korte. Pwede bang magpatuloy yung kaso o hindi? Pwedeng iba't ibang dahilan kung bakit mawawalan ng otoridad yung korte para hindi na magtuloy yung kaso. Ultimo, ang tanong lang ay, yun nga, pwede ba tayong magtuloy sa kaso? Meron bang otoridad? Or, essentially, tinatanggap mo ba yung authority ng korteng ito? Mukhang sa tono ng defense, hindi nila tinatanggap, pero so far, puro salita pa lang yung naririnig natin sa kanila. Wala pa tayong nakikitang dokumento o kaya filing, kumbaga, na malinaw paano nila kine-question yung jurisdiction. Opo. Attorney, sa ordinaryong tao halimbawa na hindi naman din marunong sa batas, lalo't ito po ay international law ang pinag-uusapan, ang tanong ko, kung wala palang jurisdiction in the first place, bakit nagpalabas ng dokumento ang International Criminal Court para kunin si dating Pangulong Duterte?
Aba, kasi ang argumento namin, may jurisdiction ng ICC. At yun so far, ang tinatanggap ng Interpol, Philippine government when it cooperated in some way, and even all other authorities which recognize the arrest of Duterte. Kumbaga, wala kang ibang pagre-raisa ng jurisdiction kundi yung ICC. Kaya wala may otoridad. Kaya nai-issue ito. Yun yung default talaga natin. At malinaw yon, sabi ko kanina, jurisdiction over the subject matter. Ang ICC ba ay may otoridad na maglitis patungkol sa crimes against humanity? Yes. Member ba tayo ng ICC nung nangyari yung krimen? Yes. At nung panahon na ginawa yung krimen, sakop ba ng Pilipinas itong taong sinasabing most responsible? Yes, siya nga yung presidente. Kaya para sa amin, malinaw yung jurisdiction, subject matter. Patungkol naman doon kay Duterte, sasabihin niya, illegal naman yung arrest. Sa tingin namin, at wala naman kasi kami nung pagkaka-aresto, ang daming kinikwento, pero ayon sa Philippine government, sinunod nila yung batas ng naaayon sa pag-aresto. Nakita ko din yung ibang clips, mukha namang may nasunod ngang mga punto sa loob ng 12 oras. Mukhang una, nabasahan siya ng sakdal. Pangalawa, nabasahan siya ng Miranda rights. Pangatlo, nagkaroon siya ng pagkakataon na talagang maghanap ng oportunidad sa Philippine government o sa Philippine Judiciary na humingi ng saklolo kasi nakarating pa siya sa Supreme Court para dito sa habeas corpus. Kaso hindi lahat umubra, kaya sumama rin siya. Sa totoong tingin ko nga, hindi naman siya isinako di ba? Hindi isinako, binusalan at isinut sa isang eroplano. Meron nga siyang mga video na sinasabi niyang, do not worry. Kaya para sa akin, maituturing ko pa nga ito na voluntaryo siyang sumama doon sa ICC. Doon ho sa tanong ulit ng jurisdiction ng International Criminal Court sa Pilipinas sa dating Pangulo, syempre bagamat hindi natin gustong pangunahan ng International Criminal Court, pero hindi ho ba mukhang moot and academic na yung tanong po na yon? Sa totoo, oo. Sabi nga namin, kung usapin ng jurisdiction over the person, sa ICC, nagkaroon na ng ilang pagkakataon na ganyan. Unang-unang aresto si Lubanga. Meron pang later on mga naaresto na ang issue ay irregularity or even quote-unquote legality over the arrest. Sabi ng ICC, well, kung merong issue kayo dito sa inyong nanghuli sa inyo, pwede kayong manghingi ng danyos. Yun ang nakalagay sa Rome Statute or compensation. Yun ang nakalagay sa Rome Statute na remedyo mo kung meron kang reklamo sa paraan ng pagkaka-aresto sa'yo. Alright. Kaya, tama yung sabi mo, moot and academic, tapos na. Ang importante para sa korte, magtuloy tayo sa substansya. Ikaw ba ang pumatay sa libo-libong katao ng patungkol sa war on drugs? Yung ba'y masasagot? Doon kami mas excited. Yung po bang tanong na yun, Attorney Conti, masasagot na by September 23? Naku, hindi pa. Naku, para malinaw tayo Tagal In pa fact, pala. step by the step talaga to bago tayo sumakses. Sa September 23, ihahain ng prosecutor kung ano ang tingin niyang kaso. So hindi pa ito yung parang tinatawag nating information, pero ito pa lang yung offer niya. Palagay po namin ito ang kaso niya, crimes against humanity in the acts of murder, etc. etc. May pagkakataong sumagot yung defense. May pagkakataon ding magsalita ng bahagya yung victims. So tatlo yung parties sa ICC. After 60 days, saka pa lang kukumpirmahin ng judges at sasabihin, okay, ito ang inaaprobahan naming kaso laban kay Duterte. At doon pa lang magsisimula ang trial. Attorney, medyo maputi. 60 days si Kamo after ng September 23? Well, after pa, kung kunyari, manghingi ng submission of documents. Pag 60 days ba o 30, o basta may period, bago pa aprubahan yung charges. Sa September 23, the prosecution will ask the court to check, parang ito po ang aming charges. And then the court will confirm the charges or the judges will confirm the charges within a specified period of time. Hindi pa natin malalaman kung anong kaso mismo sa September 23. Kaya talagang nanghihingi ako ng pasensya dahil mahaba ito at makuti. Pero para sa amin, kung ang tingin ng mga tao, EJK lang ang kasalanan niya,
'Di ba? Parang sabi yun yung sa warrant of arrest, may pagkakataon pa po na mapalawig yung mga charges. Kaya inaasahan namin na hindi lang crimes against humanity in the acts of murder, kundi pwede pa rin other inhumane acts. Kasama dyan yung imprisonment, kasama dyan yung rape at saka torture. Pwede pa itong maisali sa mismong kaso. Alright. Attorney, isa na lang, yun hong probability na maglalabas ng panibagong warrant of arrest ang International Criminal Court against dun sa iba pang respondent. Anong tsansa na mailalabas yun anytime soon before nung September 23? Palagay ko malaki yung tsansa, pero syempre depende yan din sa korte at kung papaano i-execute nung Pilipinas. Kasi malay natin, meron na ngayon eh. Hindi lang ina-announce. Kaya talagang hanggang hindi isinasara, formal na isasara ng ICC ang kanilang quote-unquote investigation. Diba yun yung stage natin ngayon? Tuloy-tuloy ang paghahanap ng, kumbaga, most responsible for crimes against humanity. At may pagbabadya na yung warrant of arrest ni Duterte ay indirect co-perpetrator. May binabanggit na redacted names na kasama niya. Kaya malinaw na hindi lang siya ito. Kaya ano bang chances? 99% na malapit na pong maglabas ng warrant of arrest o summons laban dun sa iba pang mga most responsible dito sa crimes against humanity. Alright.